Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito sapagkat naririto kami muli sa iyong bahay-sambahan upang kami magkatipon, hindi lamang po magsama-sama kundi manalangin at mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na lagi mong pagkaisahin ng aming mga spirito, ng lahat ng aming mga pananampalataya at mga paglilingkod ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Magawa namin ang lahat ng bagay na niloloob mo po para sa aming mga buhay. Father God, itinataas namin sa iyo ang aming pagkikinig ng iyong mga salita. Let our hearts and our minds, O Lord, be centered only to your righteousness at hayaan mong palaguin mo ang aming pananampalataya, palaguin mo ang aming mga paglilingkod, maging marapat kami nawa, Panginoong Diyos, na lumalapit at patuloy na dudulog upang lumago kami sa aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ilid mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo mula umpisa hanggang sa matapos. Pagpalain mo rin, Panginoon, sa oras nito ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanilang makaloob para sa iyong gawain. Hayaan mo, Panginoon, na ibalik mo ito ng siksig at gumapaw na pagpapala sa kanila sapagkat sila'y umaasa sa lahat ng iyong mga ipinangako. Salamat po, Ama, naway naluwalhati ka at napapurihan sa pamamagitan po ng mga kaloob na ito. Ito po ang aming dalangin at ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Muli tayong makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to 2 Thessalonians chapter 2. Ikalawang Thessalonica, kabanatang 2, talata po'y 13 hanggang 17. At tatalon po tayo sa ikalawang Thessalonica, kabanatang 3, talata po'y 16. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 17, and then we will jump to 2 Thessalonians chapter 3, verse 16. Sabay-sabay po nating babasahin. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama na nasa amin ay umiibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. 16. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita sa gabing ito. The Lord cares for His church. Iba't iba po yung kalalagayan ng ating pananampalataya at paglilingkod. Not all Christians are the same in faith, in service, in all aspects sa ating spiritual na pamumuhay, hindi po pare-pareho. But it doesn't mean, amin po ba, hindi po ibig sabihin nun na kahit na hindi pare-pareho yung ating pong kalalagayan sa pananampalataya, paglilingkod at spiritual na kaunawaan, ay maari na nating sumbatan o maari na po nating ibaliwala yung mga nanghihina. Apostle Paul said, kayong malalakas sa pananampalataya ay dapat magpalakas doon sa mga nanghihina. Amen. So it means the church should really have that cares like Jesus Christ. Katulad ng ating Panginoong Jesus, hindi niya pinababayaan, amin po ba, na sa kabila po ng mga bagay na nakikita niya po sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, pero hindi niya po hinahayaan na ang mga ito ay magtuloy-tuloy sa kanilang kalalagayan. Bagkus pa nga po ay patuloy niyang itinataas ang lahat ng mga nanghihina at nanlulupaypay. Kaya po yung topic natin, the Lord cares for His church.
Alam niyo po ba na ang 2 Thessalonians chapter 2 is the second letter of Apostle Paul to the Thessalonians. At kung mapapansin po natin sa binasa po nating talata, Apostle Paul uplift or encourage all the believers in Thessalonica. Amen po ba? Lahat po sila ay pinalalakas ng loob at pinatatatag ni Apostol Pablo. Amen. Sapagkat meron po siyang napapansin sa iglesia ng Thessalonica. Amen. Of course, sa binasa nating talata, it only speaks to one church. Amen po ba? Siguro pare-pareho yung kalalagayan ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia ng Thessalonia, pero ang pinag-usapan po natin ngayon, we are inside the church, but there are different kinds of stage of our faith, of our service, even our spiritual understanding. Kaya nga po, kung titingnan po natin, siguro sa pamamagitan po ng iglesia ng Thessalonica, sa pamamagitan ng sulat po ni Pablo sa Thessalonica, ay pwede po nating ma-recover, pwede po nating maranasan sa buhay ng basa sa atin, yung kalagayan ng Thessalonica, that is my life. Amen? Hindi po ito sinasabi sa atin, hindi po ito pinag-aaralan natin para po pintasan yung ating kalalagayan, kung tayo man ay mahina ngayon, kung tayo man po ay wala doon sa katatagan ng ating pananampalataya, o nandun po tayo sa kalalagayan na tayo lupaypay, o kakulangan sa ating kaalamang spiritual, hindi po. Sapagat naniniwala tayo, lahat po tayo ay nililingap ng ating Panginoon. Jesus, our Lord, cares for the church. Amen. Sabi nga ng salita ng Diyos, iniingatan ng kanyang kapangyarihan ang bawat isa po sa atin. Kung tayo lamang po, amen po ba, all of us have weakness, all of us are flaws. Lahat po tayo may kahinaan, lahat po tayo may mga bagay na hindi kayang gawin. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, naiingatan po ang bawat isa po sa atin. Kaya nga kung babasahin natin, tingnan niyo po, 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Amen po ba? Ang sabi niya diyan, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo ay mag-iingat sa masama. Amen. So ibig sabihin, kahit na po makikita natin, amen, na nababanaag o nakikita ng Panginoon, napapansin ng Panginoon na merong madaling maagaw, madaling matangay. Amen po ba? Hindi natin pinag-usapan ngayon kung malakas tayo. Amen. Ang pinag-usapan natin dito, paano kung dumadating sa pagkakataon, sapagkat hindi lahat, kahit si Apostol Pablo, inamin niya sa kanyang sarili na minsan ay nararanasan niya rin ang panlulupaypay. Amen. Nararanasan niya rin yung panghihina sa kanyang pananampalataya. Pero makikita natin dito, amen po ba, buhay pa rin yung kanyang pag-asa. At yung pag-asang iyon na nagbibigay kalakasan sa kanya, at sinabi doon, pinatitibay tayo ng Panginoon at iniingatan tayo sa masama. Kaya kahit na minsan nahuhulog tayo, kasi pag sinabing sa masama, nag-iingat sa masama, it means we fall. Amen? It means nadadagit pa rin tayo o natatangay pa tayo ng anumang gawa ng dyablo sa buhay ng basa sa atin. Pero, ganun pa man, ang sabi doon, iniingatan pa rin tayo ng ating Panginoon. At siya pa rin yung nagpapatibay sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, kung halimbawa sa gabing ito, nararanasan mo sa sarili mo yung, may panlulupaypay o may panghihina. Amen. Kasi kahit na nandito tayo sa loob ng iglesia, maaring yung pananampalataya natin, yung spiritual na kalalagayan po natin, hindi na katulad ng dati. Amen? O maaring nandito tayo sa loob ng iglesia, pero meron tayong pagdududa, meron tayong mga pag-aalinlangan sa ating mga buhay, katulad ng mga taga-Thessalonica, amin po ba? Pero positibo na sinabi at binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita, may Panginoon na magpapatibay ulit sa atin. At may Panginoon na mag-iingat po sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po ba na 2 Thessalonians, even though it is all, bakit? Kasi makikita natin at mapapansin natin, bakit nga ba 2 beses sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica? Amen? Twice na sinulatan niya ang mga taga-Thessalonica. Kasi po,
Napansin ni Apostol Pablo at nararamdaman ni Apostol Pablo yung pag-aalala. Amen. Yung pag-aalala sa kanila na hindi lamang po doon sa mga dating mananampalataya, kundi maging sa mga baguhang nananampalataya sa Thessalonica. Kasi di ba, ang pinaka-danger kasi, amen, sa totoo lang po, yung mga datihan na kapag nakakaranas ng panghihina o panlulupay yung mga datihan, it is also dangerous to the newcomers. Kasi kapag napansin iyon ng mga baguhan, maaring sila ay, imbis na sila ay tumatag, maaring silang matangay. Amen? Siguro ganito yung pag-aalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na kung magpapatuloy kayo sa ganyang kalalagayan, kahit mga baguhan, mahawa. Amen? Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Kung hindi natin mababantayan, kung hindi nyo babantayan yung pananampalataya nyo, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo dito, nag-aalala siya. Kasi kung halimbawang yung mga datihan, amin po ba, supposed to be, yung mga datihan na yun, dapat maging matatag sila eh. Yung mga datihan, dapat yan ang nakikita nating, nagpapatuloy yan. Pero yun nga po ay nakakalungkot eh. Habang tumatagal yung mga mananampalataya sa loob ng iglesia, nababawasan, imbis na nag-i-increase, imbis na nararanasan nila po yung kaalaban ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, ay nababawasan ito at naaalis ito. Kaya iyon yung pangamba, iyon yung nakikita po nating dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo ang mga sulat na ito. Amen po ba? Kasi alam niyo po ba na yung mga nasa Thessalonica, almost, amen, kapag binasa po natin ang background po ng mga taga-Thessalonica, alam niyo po ba na ang Thessalonica po, almost ang kanila pong mga miyembro, kabataan. Almost youth. Amen. Kaya nga, makita natin doon na mahina sila doon sa tinatawag na pag-atake ng mga pakana ni Satanas sa kanilang mga buhay. Hindi lamang sa mga tukso, kundi meron din silang kahinaan kapag sila'y nakakaras ng pag-uusig at pagnilinlang ng anumang gawa ng kaaway. Alam niyo kung bakit? Amin po ba? Di ba binanggit po sa Gawa, Kabanatang 17, talata po 1 hanggang 15. Ang sabi doon, mas maiging kausap ang mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Kasi daw yung mga taga-Thessalonica, kapag katapos na po ng gawain, hindi na po nila sinisiyasat at binabalikan ang salita ng Diyos. Di katulad po ng mga taga-Berea, kapag katapos po nila makinig ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia o sa pagtitipon na ginagawa po nila, anong ginagawa nila? Sinisiyasat pa nila yung salita ng Diyos. Kaya nga po yung mga Berea, yung mga taga-Berea po, tumitibay yung kanilang pananampalataya. Bakit? Sinisiguro po nila na yung tinanggap nilang salita ng Diyos ay tunay na kasulatan. Wala pong masama kung binabalik-balikan po natin yung mga sermon o binabalikan po natin yung mga pinapag-aralan ng bawat sa po sa atin. Bakit? Sapagkat ito yung nakakatulong sa atin. Amen. We are not all supermen. At naniniwala tayo na minsan nakakalimutan agad natin yung mga pinapag-aralan po natin. But through rewinding, sa pamagitan po ng pagre-rewind po natin, amen po ba, ay maalala po natin. Kasi po, according to the background of Thessalonians, Apostle Paul only stayed in Thessalonica for 3 consecutive weeks. Nakatatlong Sabado lang siya. Amen. Sa 3 Sabado po niya, kung bibilangin po natin yan, 2 linggo lang po siyang nagstay sa Thessalonica. Kaya nga po, pagkatapos niya pong mangaral ng kaligtasan at ebanghelyo ng kaligtasan sa Thessalonica, agad po siyang umalis at pumunta po siya doon sa lugar. Amen po ba? Umalis po siya doon at pumunta siya sa Atenas. Ang kasama niya po noon ay si Silas at si Timoteo. Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit after Apostle Paul preached the gospel po doon sa Thessalonica at umalis po siya pumunta sa Atenas, mga minamahal ko, pinaiwan niya po si Silas at si Timoteo. At sila po yung pinagkatiwalaan ni Apostol Pablo na panghawakan ang gawain.
Kaya di ba, kapag binasa naman natin ang unang Timoteo at ikalawang Timoteo, ano pong habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo? Mag-ingat ka. Huwag mo hayaang hamakin nila ang iyong pagiging kabataan. Maging huwaran ka sa pananalita at sa pagnanampalataya. Amin po ba? Kasi nga, di po ba, ang pangamba ni Apostol Pablo, ang pag-aalala niya po, kahit na po leaders, kung hindi magiging maingat po siya doon sa iglesia na kanyang pangangalagaan, lalo na ng Thessalonica, it's either ikaw ang makahawa o ikaw yung mahawa. Hallelujah. That's why, kaya nga po yung pinag-aaralan po natin sa gabing ito, Jesus cares for us. Amin po ba? Kaya kung nararamdaman po natin, parang ano, imbis na ako ang makatangay, bakit ako ay natatangay? Amen? Mas maganda na po na kayo ang makapansin sa inyong sarili kaysa sa iba ang makapansin sa inyo. Amen? Kailangan tignan po nating mabuti. That's why Timothy, sabi kayo doon, si Timothy po, mga minamahal ko, ay sinabihan na po sa Pablo about his spiritual life. Amen po ba? Yung kapakanan ng Thessalonica, pangalagaan mo yung mga yan. Amen. Hindi ko alam kung anong klaseng mananampalataya sa loob ng Thessalonica. Amen. Pero kung halimbawa po matututo po kayong mag-aral kasi 'di ba nababasa lang po natin. Of course, sa pamamagitan po ng mga sulat po ng mga apostol sa mga Thessalonica, sa Efeso, sa Filipos, mapapansin niyo po sa pamamagitan po ng mga pananalita ng mga apostol, mararamdaman niyo kung anong klaseng iglesia meron po ang mga lugar na sinulatan ng mga apostol. Di po ba, ang Korinto, sa tingin niyo po, ano po yung pinakamensahe ng mga Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto? It is giving. It is about service, di po ba? Kaya di ba, sa Korinto, isinambit ni Apostol Pablo na lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi po niya yan inulit sa Thessalonica. Amin po ba? Yun ang problema sa Korinto. Ang problema sa Korinto, hindi nararamdaman ng mga ibang mananampalataya sa loob ng Korinto na sila po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya sabi doon, hindi lahat mata, hindi lahat tainga, sabi doon, di po ba? Kaya yun yung hinahangad. Ay ano lang po sa Efeso? Sa Efeso po, di po ba? Doon niya po binanggit yung kung ano man ang gawin mo sa ikalalahati ng Diyos. Siguro, dumating naman sa pagkakataon itong mga taga-Efeso, yumayabang. Naintindihan niyo po? Di ba ganyan mananampalataya, iba-iba tayo? Amen. Naglilingkod tayo, hindi para sa kalalatian ng Diyos, kundi sa sarili nating kalalatian. Amen? Kaya, pagdating dito po sa Thessalonica na pinapag-aralan po natin, gano'n na lamang yung pag-aalala ni Apostol Pablo. Ito yung sakit. Amen. Masasabi na nating sakit, virus, na mga mananampalataya sa loob ng iglesia ng Thessalonica. And I think it is not only happening to the Thessalonians, but also happening to every church. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo yung nangyayari sa Thessalonica, nangyari sa Corinto, nangyari sa Efeso, ay nangyayari din sa atin sa loob ng iglesia natin? Amen? Hindi ko lang alam kung ilan ang bilang. Amen? Pero naniniwala tayo, you can feel it in your life. Mafe-feel mo sa sarili mo, parang ako yung tinutukoy ng salita ng Diyos sa gabing ito. Amen po ba? Pero sinasabi ko po at inuulit sa inyo, wala po tayong pinatutungkulan na particular na miyembro ng ating iglesia. But I think, ang pinakamahalaga dito, ano man ang iyong kalalagayan, Jesus or the Lord cares for you as His church. Ang gusto ng Panginoon, ang hinahangad ng Panginoon sa atin ay, amen, lumutang yung ating pananampalataya, lumutang yung ating tunay na paglilingkod. Amen po ba? Na maturuan ng bawat sa atin. Kung halimbawa may mga nagiging pagkukulang man tayo, kung meron man tayong kahinaan na nangyayari sa ating buhay pananampalataya, datihan man o baguhan, ang pinalulutang ng Panginoon sa atin ay yung ating pananampalataya. Buksan nga po natin ang ikalawang Thessalonica 3:6 hanggang 8.
2 Thessalonians chapter 3, verse 6 up to 8, sabay-sabay. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinatanggap nila sa amin, sapagkat kayo rin ay nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nag-uugali ng walang kaayusan sa inyo, ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam ng gumagawa gabit araw upang kami huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Napansin niyo po ba na may problema po ba ang taga-Thessalonica? There is really problem, di po ba? Napansin niyo po ba yung problema sa loob ng iglesia ng Thessalonica? Sabi niya doon, sawayin mo yung ibang mga kapatiran. Kasi sabi doon, baka sila ay mahawa. Kaya nga, ang habilin sa kanila, magsihiwalay ang bawat kapatid. May tinukoy po ba siyang tao? Wala. But it is really happening to the church. Amen po ba? Na kung hindi magiging maingat ang isang mananampalataya, baka siya ay matangay. Sino daw makakatangay sa kanila? Yung mga lumalakad ng walang kaayusan. Tandaan po natin, ang pinag-aaralan po natin, hindi po lugar ng sanlibutan. Ang pinag-aaralan po natin, yung tinutukoy ni Apostol Pablo, mananampalataya o hindi mananampalataya? Mananampalataya. That's why I told you, Jesus cares for His church. Hindi niya po hahayaan na maging ganun yung kalalagayan ng loob ng iglesia. Amin po ba? Saan man yan? Ano man kinabibilangan? Basta't ikaw ay mananampalataya, sabi ng Panginoon, iwasan mo yung mga taong lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap natin. Hallelujah. That's why Apostle Paul, di ba, dito rin sinabi ni Apostle Pablo, hindi dapat masayang ang ebanghelyo na aming ipinangaral sa inyo. Kaya nga nabanggit niya, nagmamalaki ba? Sa tingin po ba natin, pagmamataas ba o pagmamalaki yung sinabi niya po sa Pablo, hindi kami naging pasanin sa inyo. Nagtrabaho din kami. Nagpagal din kami gabi at araw upang hindi maging pasanin para sa inyo. Hallelujah. Pagmamalaki ba yon? Hindi po. Hallelujah. Hindi po. I think, one of the letter of Apostle Paul, may sinabihan po siya, di po ba sabi niya, pagsabihan mo ang mga tamad. Hindi po ba? Amen. Anong church yun? Pagsabihan mo sila. Amen. Hallelujah. So, every churches, amen po ba? Kaya ulitin ko po sa inyo, tapat ang Panginoon at palalakasin niya tayo at ipagsasanggalang sa gawa ng masama. If ever these things happens to us, don't worry. None will condemn you. Walang sino man po sa atin ang kinokondemn ng salita ng ating Panginoon. Jesus Christ, in His Word, does not condemn. Hindi po niya kinokondemn yung mga nanghihina o nanlulupaypay. Pero pinag-iingat niya po ang bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. Bad companion corrupts good character. Amen? Di ba? Ang masamang kasama ay ninanakaw yung ating mabuting gawa. Hallelujah. Kaya hinahangad ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng salita niya, sabi dito, pinalalakas ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Halimbawa, dumating man sa pagkakataon, sometimes, di ba, I think even in the church, there are, yung mga kapatiran natin dito, kasama natin sa loob ng church, kasama natin nananambahan. Pero, minsan hindi nila unawaan yung kaalaban ng pananampalataya mo. Kasi minsan nakakalungkot, di ba? Kasama mo sa church, katulad mo siyang mananampalataya, pero siya pa yung umuusig sa'yo. Bakit kailangan mo mag-prayer na mag-prayer? Bakit ako? Hindi man ako nagpe-prayer, okay lang. They are the one who do not understand you. Church, huwag kayo magpapatangay. Amen po ba? Kahit na may mga bagay na nagsasabi po sa atin ng ganon, do not mind them. Amen po ba? Anong gagawin natin? We need to pray for them. Kailangan nating ipanalangin sila.
Huwag nating tigilan silang panalangin sapagkat sila po yung mga dahilan kung bakit meron tayong araw ng mga pananalangin, sapagkat sila po yung isa sa mga itinataas natin sa Panginoon upang sila po ay palakasin din at patatagin ng Panginoon. Remember, ulit-ulitin ko po sa inyo, makapangyarihan ng Diyos. And the Lord will lift every one of us. Siya po yung magtataas sa buhay ng bawat sa atin. Anong sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13? Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula, sa ikaliligtas ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Remember, kung ipaparaphrase po natin ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, isa lang po makikita natin diyan. Ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Di po ba? Sabi niya doon, God loves every one of us. Kapag sinabi pong pag-ibig ng Diyos, He understands. Di ba? Sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 13, ano daw ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagbata, di ba? Ang pag-ibig ay hindi nanunumbat. Di ba? Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Amen? May pag-ibig po ba kayo? Pero pag magagalitin kayo, bawas ang pag-ibig nyo. Amen? Kasi sinabi mismo ano ba ang pag-ibig? Hallelujah. Kaya dito, kung titignan po natin, God, sabi nga po, the 1 Corinthians chapter 13 about love, only Jesus Christ can do it. Si Jesucristo lamang po talaga nakapagbigay ng totoong pag-ibig. Hindi ko sinasabing wala tayong pag-ibig o hindi totoo ang pag-ibig ninyo, pero naniniwala tayo, kung 100% po ang bilang ng pag-ibig, maaaring hindi po tayo 100%. Maaaring may pag-ibig tayo 70, 60%, or 80%. Pero hindi natin maibigay ang 100%. Hallelujah. Kaya nga, yun yung hinahangad ni Apostol Pablo sa atin. Oops! Sabi doon, bago ka mag-isip na manlulupaypay ka, bago ka mag-isip na umiwalay sa kalooban ng Panginoon, alalahanin mo muna na ikaw ay mahal ng Panginoon. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Kaya, it's either, magpapatuloy ka ba sa iyong kahinaan o babaguhin mo ang iyong sarili? Hahayaan mo ba na yung sarili mo ay matangay? O hindi mo pababayaan ang iyong pananampalataya dahil nakita mo ng pag-ibig ng Diyos ay perpektong gumagawa sa iyo? Kaya, titignan po natin, bakit kaya ganito, amen, paano natin i-encourage yung sarili natin? Paano natin palalakasin? Kasi sometimes, totoo po, naghahanap tayo na magpapalakas sa atin, pero yung hinahanap natin magpapalakas sa atin, tayo pa pala magpapalakas sa Kanya. Amen? Yung iniisip natin dito muna ako kay kapatid, at baka ako'y mapalakas nito kasi medyo nangihina ako. Tapos yung pinuntahan mo pala, mas mahina pa pala sa'yo. Hallelujah. Kaya, it's either, kailangan maintindihan natin mabuti sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, anong dapat natin gawin? Kasi, yun nga yung problema natin Hindi man tayo mapalakas noon, pero minsan, ang nangyayari nga, nahawa pa tayo. Amen ba? Para siyang parang virus nga Yung nahatsingan ka lang, pag uwi mo, sinisipong ka na rin. Hallelujah. Di po ba ganun yung virus? Yung matalsikan ka lang ng laway katulad ng pandemic, hindi mo alam, meron ka na palang. Amen po ba? Na ka na, nahawa ka na. Hallelujah. So ganun din, sa buhay ng basa sa atin, pinapag-iingat lamang po ang bawat isa na mga mananampalataya ngayon. Pero huwag tayo mag-alala. Sabi nga po doon, ulit-ulitin natin yung sinabi ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti, at ang sabi doon, ang Diyos ay makapangyarihan at hindi niya hayaan na tayo po'y matangay. Ang hinahangad lang ng Panginoon ay may pagpatuloy natin yung gawain na ipinagkatiwala sa atin ni Kristo. Amen. Kaya, ano po yung bagay na makakapagpalakas sa atin kahit na tayo nag-iisa? Halimbawa,
dumating sa pagkakataon, lumapit ako kay Michael. Imbis na ako'y mapalakas si Michael, ako pa'y nanghina. Amen po ba? Matatangay ba niya ako? O patatatagin ko yung sarili ko? Iyon yung tanong. May tatlong bagay po na pag-aaralan po natin sa gabing ito. Ano ang dapat nating isalang-alang? O ano ang dapat nating isaisip para po tayo tumibay? Una, sabi doon, pinili niya tayo bago pa nilikha ang mundo. Amen? Di ba sabi niya doon sa binasa natin talata, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula. Amen. So, ibig sabihin po, mga minamahal ko, hindi ka hinirang ng Panginoon nung nagkasala ka lang. Huwag nating isipin, mga minamahal ko, na, namatay si Kristo para sa ating kasalanan. But it doesn't mean, amen po ba, na yung naging kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay mangyayari dahil nagkasala lang tayo. Because we are being chosen by the Lord. Amen po ba? Hindi pa man tayo nagkakasala, hindi pa man tayo sinisilang sa mundong ito na ginagalawan natin. Ang sabi ng Panginoon, you have been chosen. Pinili ka. Pinili tayo ng Panginoon bago pa nilikha ang mundo. Hallelujah. Kaya, palakasin natin yung loob natin. Amen. Hallelujah. Hindi ko sinasabi na nasa loob ng iglesia ay nakakatisod. Pero whether we like it or not, meron talaga. Kasi wala naman talagang perfect na church. Amen? Kung nakakakitan man po tayo ng nakakatisod sa loob ng iglesia, it doesn't mean, ayoko na sa loob ng church. Ayoko na, lumilipat na lang ako kasi nakakatisod si ganito. Hindi po. Amen po ba? Kailangan, angkinin natin sa sarili natin na kailangan natin yung mga bagay na nakakatisod. Bakit? Sapagkat doon mo matetest yung sarili mo kung gaano ka na matibay o matatag. Amen po ba? Kasi kung okay lang lahat, parang, amen po ba? Smooth lang lahat, parang hindi natin makikita kung paano tayong pinatitibay ng Panginoon. No? Hindi natin nalalaman kung paano yung pananampalataya natin ay nagagamit natin sa harapan ng Diyos. Pero sa una pa lamang, sinasabi ng Panginoon sa atin, pinili ako ng Panginoon. I have been chosen. Napakapalad po natin. Hallelujah. Sino ba naman ang pipili na hindi pa nakikita, pero pinipili na kagad ng Panginoon? So, ibig sabihin, whether ganyan ang kalalagayan po natin, God have chosen you. Hallelujah. Amen. Huwag natin isipin na ikaw lang yung ganyan. Amen po ba? Huwag mo isipin na, nakakahiya ako sa loob ng iglesia. No. Sandaan mo, bago ka pa naging ganyan, bago pa lumitaw ng ganyan sa buhay mo, pinili ka na ng Panginoon. God have chosen you. Amen po ba? Mula sa pasimula ay pinili ka na ng Diyos. Anong sabi niya po doon sa John 15:16? Ako hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hallelujah. So, huwag tayong mahiya, huwag tayong, amin po ba, kung may mga bagay man tayo, kasi di ba, minsan, ang nangyayari kasi, di ba, sa loob ng iglesia, ayoko na, kasi nakakahiya ako sa loob ng iglesia, kasi ako lang yung ganito. Hindi po. Amen. The Lord have chosen you, not because you are good. Amen po ba? And hindi ka nandito dahil pinili mo na maparito. Pero ang totoo, ang dahilan kung bakit nandito ka, iniahon ka ng Panginoon dito. Iniahon tayong lahat ng Panginoon para maparito. Hallelujah. Yun yung nakakatuwa. Sabi niya, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Hallelujah. Diba? Out of the many, tingnan natin mabuti, out of the many of the people, sa dami-dami ng mga tao sa mundong ito, isa ka sa mga nanampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang humirang sa iyo. Hindi mo yan ginusto. Amen po ba? Hindi mo yan ginusto. Iyan ay ginusto ng Panginoon para sa iyo. Romans chapter 10 verse 13.
Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Hallelujah. Yun yung isang bagay na kailangan po natin. Amen. I have to call the name of the Lord. Amen po ba? Kasi kapag nawala na tayo doon sa limelight ng pananampalataya at paglilingkod, paano natin maangkin yung kaligtasang nais ng Panginoon sa bawat sa atin? Yes, salvation is free. Ang kaligtasan po ay libre. Pero kailangan mapagtanto natin, mga minamahal ko, ang nais ng Panginoon, nagpapahayag tayo. Tumatawag tayo sa Kanya. Alam niyo po ba yung pag sinasabing tumatawag, ibig sabihin may pananampalataya ka. Hallelujah. Naniniwala ka. Kasi hindi ka tatawag kung hindi ka naniniwala. Amen? Amen? Kaya nga malaking bagay ang prayer eh. Amen po ba? Sabihin man natin nanghihina tayo, pero kapag nararamdaman mo na gusto ko mag-prayer, it means you have faith. Hindi man ganun kataas, hindi man ganun kalaki ang pananampalataya mo, but if you feel that you want to pray, it means you have faith. Amen po ba? Hindi na natin pag-usapan kayo kung gaano kalaki yung pananampalataya na meron ka. Ang importante, may pananampalataya ka. Hallelujah. That's why the Lord said, di ba? Kung ano man ang hingin mo sa pangalan niya, hindi ka naman tutugunin ng Panginoon because you pray it. You will be answered because you call the name of the Lord. Amen. Kasi hindi ka tatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi ka tatanggap. Kaya nga ang Diyos, sabi ito, sa Kanyang walang katapusang karunungan ay nakakaalam sa ating manglalaman ng ating mga puso. God knows what is in our hearts. Amen. Alam ng Panginoon lahat ng nilalaman ng puso natin. At ang nakakatuwa sa Diyos, hinuhubog niya tayo. He mold us. Amen. Pag minomold tayo ng Panginoon, siyempre masakit. Pero naniniwala tayo, iyon yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kasi pinili niya tayo eh. Amen? Ayaw niyang masayang yung pagkapili sa atin ng Panginoon. At dahil pinili tayo ng Panginoon, amen po ba? Hindi niya sinasayang yung lahat ng pagkakataon. Inihayag niya yung salita niya sa atin. Sasayangin ba natin yung salita? Do not. Huwag natin sasayangin. Romans chapter 8, verse 29. Roma, kabanatang 8, talatang 29. Sapagkat yung mga nanguna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya na maging panganay sa maraming magkakapatid. Hallelujah. God knows you. Amen? Kilala ka na ng Panginoon. Nung sinabi ni Joshua, diba? Nung sinabi ni Joshua, I am too young. Ang sabi ng Panginoon, bago ka pa isinilang, nakikilala na kita. Anong sabi ni David? Alam mo na ako sa bahay bata pa lang. Psalms 139, di po ba? Kilala mo na ako, nasa bahay bata pa lang ako. Amen. Kaya alam na ng Panginoon yung lahat ng kahinaan at kalakasan na meron ng bawat isa po sa atin. Nalalaman niya ng Panginoon. Kung nanghihina ka man ngayon, hindi yan maililihim sa Diyos. Alam ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Maililihim mo yan sa kapatiran, pero sa Diyos hindi. Amen po ba? Lahat ng nararamdaman natin, alam ng Panginoon. Kaya ano daw yung una na may encourage tayo? Kung nanlulupaypay tayo, pinili tayo ng Panginoon bago pa. Di ba? Likhain ng Diyos ang salita. Pangalawa, hindi lamang tayo pinili ng Diyos. Ang banal na spirito ang gumagawa ng lahat ng gawa sa atin. Of course, sasabihin po natin, kaya nandito ako kasi nanampalataya ako. Amen. Remember, kung di dahil sa banal na spirito, hindi rin po tayo magkakaroon ng pananampalataya. It is the Holy Spirit who help us. Ang banal na Espiritu Santo po yung gumawa ng lahat sa buhay ng bawat sa po sa atin. Amen. Kaya, yung pagkapili sa atin ng Diyos, hindi niya tayo binitawan, hindi niya na tayo pinabayaan. Amen. Totoo po yung sinabi ng salita ng Diyos that every one of us has angel
Lahat po tayo may mga anghel na hinirang ng Panginoon upang magbantay. But not only angels. But the Holy Spirit help us. Diba sabi ng Panginoon, you do not know how to pray, pero sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya ang tumutulong sa atin. Sabi sa Book of Romans, diba, hindi tayo maalam manalangin. Pero sa Espiritu na nakakaalam ng nilalaman ng puso at isipan ng Diyos, siya ang nagtuturo sa atin para manalangin. Hallelujah. Hindi tayo marunong umawit. Hindi tayo marunong maglingkod. Lahat ng bagay wala tayong alam. Tama po ba? Lahat ng bagay na yan. Nakakatayo tayo, of course. Sabi natin, talent natin yon. Pero kung hindi ang banal na Espiritu Santo, you cannot do it. Hallelujah. Hindi natin maigagawa. Pero dahil sa banal na Espiritu Santo, nagtataka lang tayo, thank you Lord. Salamat Panginoon, nagagawa ko ito. Hallelujah. Kaya hindi ka lang pinili, merong hinirang ang Diyos na magbabantay sa iyo, and that is the Holy Spirit. Hallelujah. Yung banal na Espiritu Santo. Kaya nga yung banal na Espiritu Santo, napakagandang gift sa atin. Bakit? Through the Holy Spirit, we can understand the deepness of God. Yung kalaliman ng Panginoon. Meron ba tayong kaalaman sa salita ng Diyos? Sino nakakaalam sa Diyos? Sino nakakakilala sa Diyos? Wala po. Sa totoo lang po, walang sino mang taong kumilala sa Diyos. Dahil kung ang tao kilala lang ang Diyos, hindi na sila nagkasala. Amen po ba? Ba't simulat sa pool? Sa lahat ng iglesia, hindi po tayo dating mananampalataya. Amen po ba? There is no inborn Christian. Amen? Walang inborn Christian. Kahit sabihin mong ikaw ay nasa pamilyang Kristiyano, wala pa rin inborn. Kasi naniniwala tayo, yung pananampalataya natin, amen po ba, tumutubo lang yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. If we will not obey the voice of the Holy Spirit, we cannot have faith. Pero alam niyo kung bakit tayo nagkaroon ng tunay na pananampalataya? Because we hear the voice of the Holy Spirit. Amen? Kasi nung wala pang banal na Espiritu Santo sa atin, anong ginawa natin? We try to persecute Christian. We try to persecute those who preach the gospel. Amen? Pero hindi natin alam, sa totoo lang, out of known sa atin yon. Hindi pa natin alam yon. Kaya di ba, dumating sa pagkakataon, sinabi ni Pastor Joe, once you believe in the Lord, you already receive the Holy Spirit. Kasi naniniwala tayo, hindi ka makakapanampalataya kung walang banal na Espiritu Santo. Amen? How do you understand the Word of God? Paano maintindihan ng salita ng Diyos? Amen po ba? Ngayon, once na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, our spirit agree. Alam niyo po ba, nung hindi pa tayo mananampalataya, kahit na tama na yung salita ng Diyos, nagre-resist tayo. Yung spirito natin nagre-resist. Why? Because the working of the Holy Spirit is not yet in. Amen po ba? Pero kapag hinayaan natin ng banal na Espiritu Santo na dumaloy sa Lord, Holy Spirit, move in my life, then the Holy Spirit will teach you and guide you. Amen po? Kaya kahit na nagmamatigas yung nagmamatigas yung isipan mo as alaman, di ba? Kaya sabi niya po sa tablo, di ba? Kung nagkakasala man ako, kung gumagawa naman ako ng kasalanan ngayon, hindi ko na yan kasalanan eh. Kasalanan yan ng nananahang kasalanan sa katawan ko. Kasi yung Espiritu gusto nang sumunod sa Diyos. Our spirit. Simula na makakilala tayo sa Panginoon, yung Espiritu natin gusto nang maglingkod sa Diyos. Pero nga, yun nga, may kalaban tayo eh. Anong ginagamit ng away? Laman. Kaya kailangan mamatay. Diba? Yung old self kasama ng gawa ng laman. Kung hindi mamamatay, the Holy Spirit cannot penetrate. But praise the Lord. Sa pangalawang bahagi, sabi doon, hindi ka lang pinili, pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gumagawa siya sa buhay natin. Hallelujah! Pangatlo, sabi dito, pinili nating ilagay ang ating pananampalataya sa Kanyang salita, ngunit tinulungan tayo ng Diyos na gawin iyan. Di po ba, yung pananampalataya natin, bakit dumating? Sa pamamagitan ng salita. Without the Word, kung wala ang salita, wala rin tayong pananampalataya. We put our faith in the Word. Amen po ba? Nanalig tayo dun sa salita, pinanaligan natin yung salita. Amen po ba? Pero, hindi natin yan sariling gawa. Wag nating ipagmalaki.
Amen po ba? Kasi kapag nagmalaki na tayo, maway-hiwalay tayo sa Diyos. Yung pananalig natin sa salita, yung pangunawa natin sa salita, mga minamahal ko, ang gumawa niyan, ang Diyos. Ang gumawa niyan ng ating Panginoon. Kaya di ba sabi ng Panginoon, first sa Philippians chapter 1, Pilipos, kabanatang 1, talatang 6. Sabi yon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa mga bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sino daw nagpasimula? Tayo ba? Hindi. Sinabi dito, di ba? Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. So, ibig sabihin, hindi ikaw. May gumawa para sa'yo. Hallelujah! May gumawa. Kaya, kung nararamdaman po natin yung kaalaban, may gumagawa sa akin. God is really moving in my life. And because of that, you can, amen po ba, reply, you can, amen po ba, pwede mong gawin, pwede kang mag-comprehend doon sa hinahangad at ninanasaan ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, yung nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, siya rin ang magtatapos niyan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. That's why we need to ask the Lord, Lord, gumawa ka lagi sa aking buhay. Maghari ka lagi sa aking buhay. Kasi hindi natin kaya. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ikalawang Thessalonica 2:15. Sabay-sabay. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Magpakatibay. Amen. Kung halimbawa man nakikita nating lupaypay tayo, then go back to the basic. And what is the basic? Go back to the Word. Amen po ba? Yung Word ang pagbabasihan po ng base sa atin. Alam niyo po, nung nagkaroon ng problema si Pablo at saka si Pedro, alam niyo po yung naging problema nila. Si Pablo po kasi, simula nang siya yung naging mananampalataya, remember, si Apostle Paul po at saka si Apostle Pedro, dati po silang namumuhay ayon sa kautusan. Bakit? Sapagkat sila yung mga Hudyo. Amen? So, ano sila? Ang tawag doon? Nagising na po sila, na lumaki sila, na nasa ilalim ng kautusan. Pero nung nakakilala po si Pedro sa ating Panginoong Yesus, hindi niya iniwan ang kautusan. Hindi niya po iniwan ng lubos ang kautusan. Hindi ko po sinasabing masama ang kautusan. Pero tandaan natin ang kaganapan ng kautusan ay si Kristo. Amen. Pero nung si Pablo, ang pagkakaiba niya kay Apostol Pablo, si Pablo po, bagamat lumaki sa kautusan, namuhay sa kautusan, at, ang tawag doon, hindi lang namuhay sa kautusan naging hanap buhay niya rin ng kautusan. Amen po ba? Kasi Pariseo siya eh. Anong ginawa niya nung nakakilala siya kay Kristo? Binitawan niya yon. Ano yung tinanggap niya? Yung mabuting balita ni Kristo. Yung biyaya ni Kristo. Naligtas ako hindi sa pamagitan ng aking gawa. Efeso kabanatang 2:8-9, di ba? Ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon, hindi ito dahil sa iyong mabubuting gawa. Kaya walang sino man sa inyo ang dapat magmalaki. Yun ang sinasabi niya po sa Pablo. Kaya nga sabi doon, I counted everything. Di ba? Nothing. Sabi niya, ibinilang kong walang halaga ang lahat ng aking tinanggap. Na ang pinakamahalaga sa kanya ay si Kristo. Hallelujah. Kaya, nagkakaroon sila ng pagtatalo. Ang sabi doon, dapat ba bang magpatuli yung mga hentil? Kasi nga, Gentiles, alam naman natin ang mga Gentiles, hindi uso sa kanila ang tuli. Sino nagpapatuli? Only the Israelites. Ngayon, nagkakaroon ng kalituhan. Magpapatuli ba sila? Kasi mananampalataya na sila. Pero dahil nga si Pedro naniniwala sa kautusan at ang kautusan na ipagtutuli. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hayaan mo na kung sila'y hindi tuli, manatili silang hindi tuli. Amen po ba? Kung sila'y tuli, manatili silang tuli. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat, sabi niya, ang pagtutuli sa puso. Amen? Yung tinatanggal yung mga excess, tinatanggal yung mga bagay na hindi karapat-dapat, yun ang tunay na pagtutuli na hinahangad natin
sabi ni Apostol Pablo. Kaya, yun po yung hinahangad, inaasahan ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Minsan, di ba, maraming mga mananampalataya na, pero bumabalik ulit sa dati. Amen. Yung paniniwala nila, nakasentro na sila kay Kristo, pero lumilihis pa rin. Naniniwala pa sa ganito, pinangahawakan pa yung ganito. Amen po ba? May ganyan. Hindi natin sila maalis. Hallelujah. Kaya nga, kahit na sabihin natin, matagal na sa pananampalataya, meron pa rin talagang konti-konti. Hindi pa rin purong 100% na ang pananampalataya ay nasa salita. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, magpakatibay kayo. Go back to the basic and go back to the Word. Proverbs chapter 4, verse 5 up to 6. Kawikaan 4, 5, 6, sabay-sabay. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan at umiwalay man sa salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan na niya. Amen? Sabi mismo ni Solomon, siya na marami ng karunungan, sabi niya, huwag mong kakalimutan yung salita. Bumalik ka doon sa salita. Amen? Kaya kung merong mga panghihina tayo, bumalik ka sa salita. Hallelujah. Kasi kapag kinalimutan natin yung salita, darating ang araw, hindi natin mapalalakas yung ating pananampalataya. Because faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Hallelujah. Yung kabanalan ng kasulatan ang magpapaunawa sa atin sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon. Matthew 13, verse 52. Mateo 13:52, sabay-sabay. Sinasabi niya sa kanila, kaya't ang bawat skriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad ng isang taong puno ng sambahayan na naglalabas ng kanyang kayamanan na mga bagay na bago at luma. You see, there is changes. Kapag pinagharian ng sino man, dito ang pinag-uusapan natin ay skriba. Sino mga skriba? They are pure, already pure in law. About the law. They only believe about the law. Pero tingnan niyo po, kapag daw sila ay pinagharian ng Diyos, para silang naglalabas ng bago. Amen. Mula sa luma. Tayo rin, ganun eh. If you want to be changed, kung gusto natin mabago tayo, go back to the basic. Panghawakan natin yung salita. Huwag yung katwiran natin ang panghawakan natin. Huwag yung sarili nating kaalaman ang panghawakan natin, kundi yung katwiran ng ating Panginoon. Hebrews chapter 5, verse 11 to 13. Tungkol sa Kanya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibasay, nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa katluwatan, ay muli kayo'y nangangailangan ng kayo'y turuan, nino man na mga unang simulain ng aral ng Diyos, at maging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Anong sabi dito ng salita ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, maraming mga mananampalataya, imbis na patigas ang kinakain, bumabalik sa gatas. Hindi masama bumalik sa gatas, pero naniniwala tayo, hindi tayo mag-grow more. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa atin, amen po ba, tayo mismo mga laga. Ikaw mismo, pangalagaan mo yung pananampalataya mo. Amen po ba? Tingnan mo sa sarili mo, ano ba ang kailangan ko? Gatas o matitigas na pagkain na? Pero kung hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan mo, ibig sabihin yung mga malalambot pa lang ang gusto mo, hindi ka lalago. Hindi ka pa rin matatag sa pananampalataya at paglilingkod mo sa Panginoon. Huling talata po, 2 Thessalonians 3:16 to 18. Ano pong sabi diyan? Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo na siyang tanda sa bawat sulat,
Gayon sumusulat ako, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaiyo nawang lahat. Diba? You see? Si Apostol Pablo mismo, ini-encourage niya yung mga taga-Thessalonica, you need Jesus Christ. You need the Lord. Peace, sabi niya, comes from the Lord. Kung gusto niyo maging payapa yung inyong pamumuhay, go back to the Lord. Amen po ba? Huwag natin hayaan na magulo yung pananampalataya natin. You're already in the truth. Tandaan po natin lahat tayo ngayon ay nasa katotohanan na. Nasa tamang pananampalataya na. Iiwan ba natin ito? Babalik ba tayo doon sa dating kinagawian natin? Hindi po. Ang gawin natin, palaguin natin kung anumang pananampalataya meron tayo. Mahina man, sabihin natin mabagal, it's okay. Hindi naman tayong lahat ay nagmamadali. Amen po ba? Ang pinaka-importante, ginagawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Why? Because the Lord cares for His church. Amen po ba? Binanggit niya ang mga salitang ito, ginamit niya si Apostol Pablo, bakit? Para ipaliwanag sa atin, nagmamalasakit siya sa atin. Amen? Lagi siyang nag-aalala sa atin. Lagi niyang ninanais na maging maganda ang ating kalalagayan at maayos tayo sa ating buhay pananampalataya. Amen? Kaya kung nakikita man natin yung sarili natin, sa mga bagay na pinag-aralan natin, na para tayong mga taga-Thessalonica, don't worry. God still cares for you. Amen po ba? Kaya nga binigay niya sa atin ang salita eh. Sabi doon, bumalik ka sa salita. Amen? Maging si Solomon, sinabi niya, huwag mong kakalimutan ang salita. Kahit na anong mangyari, bumalik ka sa salita. Hallelujah. Sapagkat yung salita ang nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Tayo po'y manalangin sa oras na ito at idalangin natin, Panginoon, ano man ang aking kalalagayan, hayaan mo na lagi akong manatiling tapat at manatiling malakas sa pamamagitan ng katotohanan. Ikaw na pumili at humirang sa amin, ikaw na nagbigay ng iyong pag-ibig sa amin, at ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. Huwag mong hayaan na mawala kami sa iyong presensya at patuloy na ang pananampalataya ang maging pag-asa namin mula sa iyong mga salita. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito, Panginoon, tunay nga po, Ama, na pinahayagan mo kami ng mga salita mo at sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoong Diyos, ay pinagtibay mo ang aming pananampalataya, ang lahat ng aming mga paglilingkod, nagagawa namin naman na sundin ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, at ikaw lamang ang tunay naming paglingkuran, ikaw lamang ang tunay naming itaas, ikaw lamang ang lubos at tunay naming parangalan sa buhay ng bawat sa amin. Ingatan mo kaming mabuti, Panginoong Diyos. Huwag mong hayaan, Panginoong God, na matangay kami ng panunupaypay o matangay kami, Panginoong Diyos, na mga kapwa namin mananampalataya na nandoon sa panunumbalik sa sanlibutan o panunumbalik sa kalumbayan, Panginoong Diyos, at kawalan ng pananampalataya. Hayaan mo, Ama, na mabantayan namin ang aming mga sarili sa pamamagitan po ng pagpapaalala na kami hinirang mo, inibig mo, Panginoong Diyos, at ikaw, Panginoon God, ang tunay namin pag-asa, at ikaw magbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng katatagan at katibayan sa aming paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Ingatan mo kaming mabuti, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan, aming Panginoon. Hayaan mong manatili ang kalooban mo sa amin, aming Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na maghari sa buhay ng basa sa amin. At anuman ang gagawin po namin, ikaw, O Diyos, ang tunay na maluwalhati at tunay na madakila. Tulungan mo kaming bumalik lagi at manatili sa iyong salita, at ang salita mo ang maging tunay na sandigan namin sa bawat araw, Panginoong Diyos. Hindi kami makatutuon sa mga bagay na nakakatisod, sa mga bagay na nakakapag-gambala sa aming paglilingkod at pananampalataya. At hayaan mo ikaw lamang ang patuloy namin kinalangin at sambahin at papurihan sa buhay ng basa sa amin. Salamat po sa pagpapaalala mo. Salamat po, aming Diyos, sa mga salita mo na nagbibigay kalakasan at kanagumpayan sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, aming Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo, O Diyos. Ano man ang kalalagayan namin, wala kaming maililihim sa iyo.
Nalalaman mo ang lahat ng aming kalalagayan. Nalalaman mo ang lahat ng aming mga pinagdaraanan. Pero higit sa lahat, salamat sapagkat ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Ikaw ay tunay, Panginoong Diyos, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hayaan mo, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng mga bagay na aming nararanasan, ikaw ang lagi naming maging kalakasan. At ikaw, O Diyos, ang laging magpaalala sa amin sa mga bagay na makapagpapatibay at makapagpapatatag sa amin. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po.